Okay, ito na naman ang inyong Pinoy Firearms Instructor na gunsmith din naman. At palagi kong sinasabi na huwag ninyo akong hanapin sa Pilipinas para kayo ay magpagawa ng inyong mga firearms, sapagkat ako ay 20 years nang nagtatrabaho dito sa Kuwait bilang isang firearms instructor gunsmith at ngayon ay consultant na. So yan, at bago ako bumati sa lahat at magpasalamat, ay gusto ko lang basahin at nakatawag ng pansin sa akin ang katanungan ni Gerpantunyal. Okay? Ang sabi niya, Sir Idol, Master, pwede po bang magtanong, ma-expire ba ang bala kahit sobra na sa 10 years? Hindi ba yan nagbabago ang putok? Okay, bago ko yan sagot, kaya ako may mga bala dito. Okay? Bago ko yan sagutin ay gusto ko lang muna bumati na isang mapagpalang araw sa lahat, lalo tigit sa mga OFW sa mampanig kayo ng mundo. Tayo po ay mag-ingat at panatilihin natin ang ating kalusugan na maayos, sapagkat mahirap magkasakit, walang mag-alaga sa atin, at isa pa may mga pamilya na umasa sa atin sa Pilipinas. Ayan, at dalangin ko tayo ilayo sa mga sakuna, disgrasya, aksidente. Ayan, at ako'y nagpapasalamat sa ating 33,600 plus na mga subscribers na patuloy tayong tinatangkilik. At lalo tigit to sa mga hindi nag-i-skip ng ads, sapagkat tayo po ay isang charity vlogger. At gusto ko lang magpasalamat do sa mga silent viewers, lalo tigit do sa mga hindi nag-i-skip ng ads, sapagkat yung pong ating kinikita sa YouTube ay tinutulong natin sa 6 na estudyante na mga anak ng ang mga magulang ay single parent. Okay, at papasalamat lang ako kay Alfredo Isidro Ordosipay ng Las Piñas at kay Architect Arnel Salvador. I'm sorry, Architect, sa kapanood ko nung nag-viral na videos ng OFW na hinarang ng custom sa airport, ay napapanood ko lagi si Arnel Ignacio, kaya si Arnel Ignacio lagi ang nasasabi ko. So hindi po si Arnel Ignacio yun mga nasabi ko doon sa una kong video, sapagkat hindi naman tayo nag-i-edit. Pagka nagawa natin yung video, inaano na lang natin, na-upload na natin yan. So nagkakamali tayo bilang isang tao. So sorry, Architect Arnel Salvador. Si Architect Arnel Salvador po ay nagbigay sa atin ng tulong para sa ating mga estudyante na ating mga siya po ay nandito sa Kuwait, naging kaibigan ko siya. At may puso po siya na pagtulong. Ayan, at ganyan din kay Boy Omay, kay Jubel Platon na nagpadala sa ating GCash number. Ayan po ang GCash number natin. At kay RJ Lador, wag mo nang pakialaman yung aking yung aking pagiging charity vlogger. At kung ayaw mong magbigay ay manahimik ka na lang, at kung ayaw mong manood sa aking mga videos ay huwag ka nang manood para hindi ka ma-stress. parang na-stress ka sa mga videos ko, baka ikaw ay nawawala na ng customer, ay pasensya ka na dahil ako nagtuturo sa ating mga kababayan. Ayan, at hindi naman ako naapektuhan ng ating mga basher. Natutuwa nga ako na pati mga basher ay nanonood sa atin. Ako naman ay tuwan-tuwa dun at nagpapasalamat sa mga comment na napakaraming natututo sa ating YouTube channel. Yan, at sari-sari na mga tanong, pati ito sa mga bala, tinatanong na ako. Sasagutin ko yan sa abot lamang ng aking malit na kaalaman. Sapagkat hindi naman tayo talagang, akala nung iba, idol ako. Akala nung iba, alam ko ng lahat. Hindi ko naman po alam lahat yan. At kung ako may pagkakamali, ay kayo na po ang bahalang magpasensya. Punahin ninyo ako sa aking mga pagkakamali at itutuwid po natin. Wala naman pong problema. At doon sa mga magko-comment, panoorin muna ninyo yung mga videos. Alam ko may alam kayo, kaya nagko-comment kayo. Pero alam ko pag hindi kayo pag binasa lang ninyo yung aking title, tapos nag-comment na kayo, alam ko hindi kayo nanood.
kahit patama yung sinabi ninyo kasi naulit lang yung sinabi ko. Ayan, at maraming salamat din naman sa inyong lahat. Okay, at yan, yung katanungan ni na ang bala ba ay importante ito dahil ito ay nakasalalay din dito ang safety natin. Ni Guerra Pantonial, yung bala daw ba ay na-expire kahit more than 10 years na. Ang masasabi ko po diyan, ang pulbura po ay hindi napapanis. Sa katunayan po, ako ay nanonood din ng YouTube channel. May napanood akong YouTube channel na dalawang box ng ACP 45 caliber. Nakalagay doon yung kung kailan ginawa doon sa box kasi naka-box pa eh. 1918. Okay, baka mabas na naman tayo, 1918 pa yung bala. Baka sabihin niyo bakit may 45 caliber na bala na nun? Ay, ang unang test dry fire po ng 1911 45 caliber ay 1910. Yan, pinapauna ko na, baka ninyo ako mabas. 1910 po yan, nung yan ay test dry ng 10,000 rounds. At nung napatunayan nila na walang malfunction, ay pinagamit yan sa mga US Army. Yan. No, pagkatapos nung 1911. Okay? Kaya yan ay tinawag na 1911. Ayan. 1910 po yan Tennis Fire. So, 1918, may na-discovering bala. Napanood ko mismo ito sa YouTube. Kaya nag-YouTube ako. Bakit? Sabihin naman ninyo. Siyempre, ako nanonood ako ng YouTube. Kinukuha ko lang yung mga importante. At pag medyo actually may mga YouTuber din na hindi tama yung sinasabi. Pero hinayaan ko yan. Ganyan. Hindi ko binabas. Kunin lang ninyo yung alam ninyo na medyo kapaki-pakinabang. Mga dokumentary. Yan ang gusto kong panoorin. Mga dokumentary. 1918 kung hindi ako nagkakamali. Kasi matagal ko na rin napanood. 1918 na yung bala nakalagay doon sa box kung kailan ginawa, 1918. Nito lang last year, I think 2000 basta no last year lang tinisting nila, pinutok nila yung 45 caliber na bala. Pumutok. At hindi doon sa dalawang box walang o sabi mo nag-umido ang sabi nung iba ay na-umido daw ang bala. Wala akong diyan na kung na-umido man yan wala akong pakialam diyan, pero ang bala po hindi napapanis. Katunayan bakit kanyo? Marami pang mga naiwang bala dito ang mga Hapon. Diyan sa Pilipinas pala, hindi dito sa Kuwait. Diyan sa Pilipinas, maraming bala. At meron akong napanood sa balita na yung isang nilagari yung bala. Namatay yata yun. Nilagari, parang siguro bomba yun. Kasi malakas Sumabog. Kasi nga, akala niya, panahon pa ito ng Hapon, nahukay, yung iba nga sa dagat pa nakikita, pinapasabog pa nila. For safety, pinapasabog pa ng mga expert sa atin. So, yun ang patunay na hindi na umido ang bala. At nakatunayan, ang dami ko ditong mga bala na luma. Hindi ko na lang maipakita. Ang dami ko mga bala. Pinuputok ko pa. Ang nangyayari lang, doon sa mga lumang bala, minsan may hang fire. Yan ang tatandaan ninyo. Yung hang fire po, pag kayo ay pumutok, hindi pumutok, wag ninyong sisilipin ang baril. Wag ninyong sisilipin ang baril. Hayaan lamang ninyo nakatutok sa safe direction, saka ninyo eject. May nang bas daw sa akin, may nang bas din sa akin yung ng bala, yung pagtatanggal ng bala. Basta sumabog daw nung
yun po ay hangfire po yun. Yung pag ganun niya, saka pumutok. Saka pumutok, hangfire yun. Tek, hindi pumutok. Pag ganun niya, pumutok. Hangfire yun. Yung ganun. So, ayan ang mga tandaan ninyo sa mga bala. Pero, kung kayo ay may luma ng bala, mahigit ng 5 years, huwag na ninyo rin pagkatiwalaan. Gamitin na lamang ninyo sa pampractice. Baka sabihin naman nyo, sabi ni Pinoy Firearms Instructor, kahit 10 years na, wala pa, hindi ito pumapalya. Hindi ko po masasabing hindi pumapalya, pero pumuputok po. Kaya yung mga lumang bala ninyo, wag na ninyong gamitin pang self-defense, pang home defense, wag na ninyong gamitin. Gamitin na lang ninyo sa pang-practice. Pumuputok pa yan, pero hindi na rin mapapagkatiwalaan. Okay? Pag ang bala ninyo ay mahigit ng 2 years, ibilad ninyo sa araw ng mga 1 oras, ganyan, para yung moist ay mawala. Okay? Yan po ay kumbaga nare-refresh yung bala. Pero kung ang mga bala ninyo ay mga 5 years na, wag na rin ninyong pagkatiwalaan. Dahil minsan ay buhay ang nakasalalay sa isang bala. Maaring tayo ay madisgrasya kung ano. Yun na lang ang mga payo ko. Pero pumuputok pa po ang more than 3 years, panahon ng gera. Dahil napanood ko rin yan sa aking mga dokumentaryo na pinapanood. 1918, pumutok pa. Ay, yan ang masasabi ko. Kaya, kung meron kayong idea, pwede naman yung i-share sa akin. Pero ang advice ko, pag ang bala ninyo ay more than 5 years na, wag na ninyong pagkatiwalaan. Anong ibig ko sabihin? Wag na ninyong gamitin pang carry. Wag na ninyong gamitin pang home defense. Gamitin na lamang ninyo pang practice. At bumili na lamang kayo ng bagong bala. Yan ang aking advice bilang isang ina-idol ninyo. Doon sa mga basher, sorry, kung may iba kayong alam, idea ninyo. Yung mga idea ninyo. Idea ko yun. At yun ay depende rin sa aking pag-research. Okay, at sana naliwanagan kayo. At konting ingat sa mga bala. Lalo sa ating pagpapractice, pagpapatok. At mag-iwan ako sa inyo ng God bless us all. Hanggang sa muli nating mga videos. Ang mga tanong ninyo ay pipilitin kong masagot sa abot ng aking malit na kaalaman. Ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor, na gunsmith din naman, Elmer Pilorin. Thank you very much.